Magandang gabi po. Ngayong araw po ng Biyernes para po sa ating pulong panalangin, mga kapatid, dyan po sa Majuro Christian Church. Nawa po ang lahat ay datnan ng may kalusugan at maayos po na kalagayan. Kamusta po kayo, mga kapatid? At tayo po ngayon ay nasa pulong panalangin at patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon na may kinalaman po sa pagsamba sa ating tunay na Diyos. Tayo muna po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan po sa lahat, ang papuri at ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyo pong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po muli at kami ay nagkasama-sama upang mag-aral ng salita mo, sama-sama upang magkaisa sa panalangin na may pagpapasalamat at kahilingan. Maraming salamat po sa lahat ng inyong kabutihan, sa inyong pag-iingat sa amin, sa maghapon na pagtatrabaho, at sa araw pong ito, Panginoon, o sa gabing ito ay patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan sa lahat po ng inyong biyaya sa aming buhay. Pagpalain po ninyo ang mga sandali ng aming pong pagsasama-sama para po sa pulong panalangin at pag-aaral ng inyong salita. Pangunahan po kami ng Santong Espiritu na nananahan sa aming puso upang turuan kami na makinig mabuti ng inyong mga salita at ito po ay aming ilapat sa aming buhay. Ang papuri po at pasasalamat ay aming pong ibinibigay alang-alang sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Okay, magandang gabi po muli sa inyo, mga kapatid. Sa ating pong mga nakaraan na pag-aaral po sa buhay po ni Moises, kung natatandaan po ninyo Exodus chapter 3 verse 1 to 6, nakita natin ang banal na lupa. At ito ay dalawang biyernes nating binigyan pansin sa buhay ni Moises at sa mga iba't ibang paglalarawan po ng pagsamba sa Diyos. Samahan po ninyo ko sa Exodo chapter 12. Basahin po natin ang marahil po sa verse 21 hanggang 27 at ito po ay dalawang biyernes po natin bigyang pansin. At sa talatang 21 hanggang 24 ang unahin nating bigyan pansin at sa 25 hanggang 27 ay may isang paglalarawang pangmaganda po rito na mapapansin natin. So ito po ay nasa part 14 na ating pong pag-aaral sa pag-uusap natin sa iba't ibang paglalarawan sa pagsamba. Exodus 12. Samahan po ninyo ako sa Exodus 12. Kamusta po ang pagbabasa po ninyo ng Biblia? Sana po ay lagi nating pinagpapatuloy ang pagbabasa ng salita ng Diyos na alam nating napakahalaga at para sa atin ay isang nakakapanabik na bagay na ating pong mapakinggan mabuti ang tinig ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita na ating pong binabasa at pinag-aaralan. Exodo 12:21, basahin ko po hanggang 27. Exodus 12 verse 21 up to 27. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Tinawag na ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Pasko. Marahil po kung iba rito ay nabasa na po ninyo, no? Yung aklat ng Exodus. Ito po yung pagliligtas ng Diyos na gagawin sa Israel sa pagka-alipin po sa Ehipto. Okay, at sa huling ibinigay na babala ng Panginoon sa Ehipto o yung mga salot na ibinigay niya para patunayan at ipakita ng Diyos na
kinakailangan na ng Ehipsyo na pakawalan na, no? Alisin na sa pagkaalipin ang bayang Israel, at ito na po yung pinakahuli na salot na ibibigay po sa kanila. So tinawag sila ni Moises, tinawag ang mga pinuno ng Israel, at sinabi ni Moises, pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sari-sariling pamilya at katayin ninyo ito, sabi rito, para sa Pasko. Okay? Kasi po sa gagawin na huling salot ng Diyos ay papatayin ng Panginoon ang mga panganay na anak sa isang pamilya, at gayon din kahit panganay po sa mga hayop. Meron pong ibibigay ng ang Panginoon na salot na mamamatay po ang lahat ng panganay. Tuloy po natin. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo, basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. So kukuha ng isang kordero, papatayin, gagamit po ng halamang hisopo na magsisilbing brush para ipahid sa dugo, at ipapahid po ito sa dalawang hamba o sa hamba po ng pinto ng tinitiran po ng bawat pamilya. No, dahil nga po ang Israelita ay nasa Ehipsyo, so meron po silang kanya-kanya rin pong mga bahay o tahanan. At dahil meron pong salot na dadalhin sa Ehipsyo, ang nais ng Panginoon ay hindi po maranasan ng bayang Israel ang salot na ito para maiwasan po nila. Okay, pahiran ng poste sa itaas ng inyong pintuan, at isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Ibig sabihin sa gabi po yun mangyayari. Sa gabing iyon ay lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyan may pahid ng dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan, ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. So yun po lang mangyayari. Lilibot ang anghel ng kamatayan sa bawat bahay sa Ehipsyo, kasama na po doon ang bayang Israel na naalipin sa kanila bilang alipin. Sundin ninyo ang mga tuntunong ito at palagi ang ganapin, pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupang ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y paalala sa Pasko ni Yahweh, nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. So yung pala ang Pasko, yung tinatawag na Passover. Lalagpasan ng anghel ng kamatayan ang sino mang makita ng anghel na ito na ang kanilang bahay, no, yung kanilang hamba ng pinto ng kanilang bahay ay may pahid po ng dugo. Lalagpas daw ang anghel ng kamatayan. Ibig sabihin, maliligtas po sa pamagitan ng dugong nakapahid doon sa kanilang mga hamba. So yun po yung kwento na ito, no? Anong makikita natin dito? Dito nakikita natin ang isang mahalagang katotohanan. Isang katotohanan tungkol sa pagsamba. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang po pang-individual. Akala natin yung mga pang-sarili. No, meron pong sarili ng pagsamba. Meron namang pang-maramihan, incorporate worship. At meron din personal worship, pang-individual. So, makikita natin dito ang pagsamba hindi lamang po pang-individual, kundi pang-pamilya. No? Pang-pamilya. Ang bawat tahanan ng Israel ay nagsisilbing naging altar, at ang dugo ng kordero ang naging tanda ng kaligtasan. Ang pagsamba ay nag-uugat sa pagtitiwala sa sinabi ng Diyos at pagsunod na isinasagawa sa loob ng sariling pamilya. Kung mapapansin natin ay
Kapag may handog, may kordero, ito'y parang kaugalian o talagang karaniwang makikita sa pagsamba, no? May naghahandog, may papatayang kordero. So parang ganito po ang sistemang makikita para maligtas sila sa salot na darating, sa anghel na pupuksa, ang anghel ng kamatayan upang patayin ang lahat ng panganay. So yung kordero, yung dugo niya ang magsisilbing kaligtasan. So bilang pagtitiwala, bilang aksyon ng pagtitiwala ng Israel, ay dapat makita ang pahid ng dugo ng kordero sa bawat pamilya o tahanan na papasukin po ng anghel ng kamatayan. So kung susuriin na ang tinatawag na Pesak, yung Pesak sa salitang Hebreo, na nangangahulugang lumampas, yung Passover na yon, para lampasan kayo o para sa ibang salita ay magligtas, para maligtas. Ang dugo ng hain ang naging sagisag ng proteksyon at pagtubos sa darating na salot ng kamatayan. So yung tiyag na tinatawag dito, yung pista na ipinag-utos, ay nangangahulugang isang itinalagang araw, no, ng kagalakan at pagdiriwang para kay Yahweh. At ang paggamit ng hisopo, yung halamang hisopo, ay may kahulugan ng paglilinis, sapagkat ito rin ang ginagamit sa mga ritual na pagpapadalisay, yung pagpapabanal na ginagawa po nila. Okay, so ang lahat ng mga bagay dito ay mayroong mga magagandang mga kahulugan at may gamit, no? So ang pagsamba ayon sa larawan ng Pasko, yung tinatawag na Passover, ay hindi lamang pag-awit, no? Hindi lamang makikita natin ang magdalanginan, ang panalangin. Ito ay pagtatalaga ng buong sambahayan sa pagtitiwala at pagsunod sa utos ng Diyos, no? Sa makikita natin dito, isang uri ng pagsamba sa paglalarawan na kung paano bilang isang pamilya, bilang isang tahanan, no? At bilang aksyon at pagtugon ng pagsunod at pagtitiwala sa utos ng Diyos na dapat nilang gawin. Ang tahanan mismo ay nagiging lugar ng pagsamba. Napakasarap, no? Kung yung ating tahanan, ating pamilya ay magsisilbing altar sa harapan ng Panginoon, sama-sama na susunod at tugon ng pagtitiwala na gagawin ng isang pamilya para sa inuutos niya para sa atin. So mismo ang tahanang ito, ang pamilyang ito ang nagiging lugar ng pagsamba sa Panginoon. Napakasarap na yung alam po ninyo na sasamba kayo na isang buong pamilya. At marahil po kung kayo po isang mananampalataya na sa Panginoon Jesucristo at naranasan na ninyo ang kaligtasan mula sa Panginoon. Isa marahil sa ipinapanalangin po ninyo ay ang makilala rin ng inyong pamilya, magulang, mga kapatid, o tito, tita, o bilang isang pamilya, no? Nanay, tatay, kuya, ate, mga kapatid natin, ipinapanalangin natin sa Panginoon na sana ay makilala nila ang Panginoon. At gaya natin na sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, at inaasam natin darating ang panahon, buong pamilya tayo na sabay-sabay na talagang sasamba sa Panginoon, magpupuri para sa Kanya. At alam po ninyo, ito rin ang isa sa napakagandang naniniwala ko na hangad ng ating Panginoon, na isa sa miyembro ng isang tahanan o pamilya na nakakilala sa Panginoon, marahil ang isang layunin ng Panginoon kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon. O tayo pa lang ang naging isang Kristiyano o mananampalataya sa Panginoon sa ating pamilya, tayo ang magiging dahilan o magiging paraan ng biyaya at habag ng Diyos para ang ating pamilya ay makakilala sa Panginoon. Di ba? Kaya naniniwala ko, simula pa lang nung makilala niyo ang Panginoon, ay ganun na lamang inyong pagnanais para sa inyong pamilya, sa inyong tahanan, no? Na sila rin ay makakilala sa Panginoon, sapagkat kung magkaganon ay darating ang panahon na sama-sama kayo sabay-sabay
na tayo ay tutugon sa pagtitiwala sa Panginoon, sasamba sa Kanya, no? Na ang tahanan natin ay magsisilbing lugar ng pagsamba, nagiging isang altar ng Diyos para luwalhatiin at sambahin natin ang ating Panginoon. Wala pong imposible, mga kapatid, no? Wala pong imposible. Kahit naman sa aming pamilya, nagsimula sa aking panganay na kapatid, no? Hindi, nagsimula po sa magkakapatid na hanggang ang aking mother at kaming 8 magkakapatid ay nakarinig ng salita ng Panginoon. At dahil nga lang ang aming ama ay hindi ko po alam, pero naniniwala ko na naibahagi sa kanya ang mabuting balita ng kaligtasan. At hanggang sa naranasan namin, ang buong pamilya ay sumamba para sa Panginoon. At naniniwala ko na ito ay hangad natin. Wala pong imposible. Ipanalangin natin sa Panginoon na gamitin tayo ng Diyos sa ating tahanan upang sila ay makakilala sa Panginoon at tayo ay maging isang buhay na patotoo para sa kanila, at darating ang panahon makakasama natin sila, hindi lamang sa pagsamba dito sa lupa, kundi kahit sa sangkalangitan na sama-sama tayong sasamba sa ating Panginoon Kristo. So, Panginoon, salamat sa iyong dugo na nagligtas at nagtakip sa amin. Turuan mo akong dalhin ang aking pamilya sa pagsamba, na ang aming tahanan ay maging lugar ng iyong presensya at proteksyon. Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang. So dito natin nakita sa karanasan po ng Israelita sa pagkaalipin nila sa Ehipto, na talagang ang Panginoon ay pumokos din, no, sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, na napakahalaga ng dugo ni Kristo, no, na ito ay magsisilbing kaligtasan po ng buong pamilya, ng buong tahanan, ng buong bayan po ng Israel. Sapagkat kung hindi nila susundin na kumuha ng kordero, walang iba kundi nakikita natin ito'y larawan ng ating Panginoon Kristo. Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. John 1:29 na makikita natin na sinisigaw po ni Juan Bautista, no? Basta ninyo, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong mundo. Walang ibang kundi ang ating Panginoon Kristo. At ang dugo mismo ng ating Panginoon Kristo na siyang maglilinis at siyang magpapatawad ng ating mga kasalanan sa ating pagtitiwala sa Kanya at pananampalataya sa Kanya. At sa sandaling iyon, no, tayo na nakakilala sa Panginoon, na nagsisimula sa isang miyembro ng pamilya, ay wala pong imposible na ang buong pamilya ay maligtas at makakilala sa Panginoon. At darating ang panahon, ang tahanang ito, ang ating mga pamilya ay sama-samang sasamba sa ating Panginoon Kristo, dahil itong magsisilbing tugon ng isang pamilyang nakakilala sa Panginoon ng kanilang pagtitiwala, na ang kanilang tahanan, na ang kanilang pamilya ay maging lugar po ng pagsamba at ng presensya ng Diyos, at maging isang tabernakulo o maging isang altar ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian, kapurihan, at sa ating pong pagsamba para sa Kanya. So, sana po ito ang dalangin natin sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat tayo sa buhay ng ating Panginoon Kristo, na sa pamagitan ng Kanyang kamatayan, tayo po ay napatawad sa ating mga kasalanan at tayo po ay Kanyang iniligtas. Ito ang kordero ng Diyos, walang ibang kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya sana po ay dumating ang panahon, no, na talagang bilang pagsunod natin sa Panginoon Kristo, no, na sa bawat pamilya natin ay gamitin tayo ng Diyos para ibahagi po ang mabuting balita, no, sa mga magulang natin, sa mga kapatid natin, sapagkat kung meron man tayong inaasam na maligtas at makaalam po ng mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan na siyang tinanggap natin sa Panginoon Kristo, ay kauna-unahan na po ang ating pamilya. Kaya napakahalaga. Kaya kapatid, napakalaki ng dahilan upang gamitin ka ng Diyos para sa iyong pamilya, upang sila ay makakilala rin sa Panginoon. Walang imposible sa isang
binagong buhay ng Panginoon na kanyang hinango mula sa maruming sanlibutan ito sa pamumuhay sa kasalanan. And then binago ng Panginoon, gagamitin kanya para sa kanyang kaluwalhatian at bilang buong pusong pagsamba natin para sa kanya. Na darating ang panahon, hindi lamang ikaw, kundi pati ang iyong buong pamilya. Nawa ay bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng tapang ng Panginoon upang ang ating mga pamilya, ang ating buong tahanan ay ating madala sa Panginoon Jesucristo at sila rin ay makasama natin upang ang ating Panginoon ay sambahin, luwalhatiin sa kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. So ito po yung makikita natin ng ilang mga paglalarawan muli sa pagsamba, no? Na hindi lamang itong pang individual kundi ito ay pang pamilya rin, no? Na gawain ng pagsamba na nakita natin sa buhay ng Israel na ginawa ng Panginoon, no? Sa bawat tahanan at pamilya sa Israel ng kanyang bayan, na siya ang nagbigay at nagdulot ng kaligtasan sa tahanan, bawat pamilya, at walang iba kundi ang dugo, ang kordero ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya nawa dumating ang pagkakataon, no? Dumating ang pagkakataon na minsan merong tatayo at magpapatotoo para sa ating Panginoon Jesucristo at marahil maibahagi niya na kung paanong ginamit siya ng Diyos, no, bilang isang mananampalataya at nakakilala sa Panginoon, ay ang kanyang buong pamilya ay nakakilala sa Panginoon at sama-sama po kayo na sumasamba, nagpupuri sa Diyos at naglilingkod sa ating Panginoon Jesucristo. Nawa po ay nakita natin ang magandang paglalarawan muli sa ating tinatalakay na pagsamba, no, ng pamilya na makikita natin dito, pagsamba ng pamilya. So nakita natin yung verse 21 to 24 na kung paano ang inutos ng Panginoon sa bawat tahanan, bawat pamilya para sa kanilang kaligtasan. And then verse 25 to 27, itutuloy po natin ito. May isang paglalarawan pa tayong makikita po sa mga talatang ito. Nawa po ay pinagpala tayo ng salita ng Diyos. At patuloy, sama-sama po tayo magdalanginan sa Panginoon na bigyan tayo ng lakas at bago pa tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo. At sa ating mga buhay, walang iba kundi maibigay natin ang talagang hanggat makakaya natin ang lubos na pagsamba sa ating Diyos at sa ating Panginoon Jesucristo sapagkat siya ang nagligtas sa atin. Maraming salamat po mga kapatid. Nawa po ipagpalain tayo ng salita ng Diyos at patuloy po na tayo ay gamitin niya para sa kanyang kaluwalhatian. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mga paglalarawan muli na ipinakita mo sa pagsamba ng isang pamilya. At alam ko po, ito po ang pagnanais po ng bawat nakakilala sa Panginoon na darating ang panahon na makasama niya ang kanyang buong pamilya na sama-samang sasamba sa inyo, magtitiwala, magpupuri at maglilingkod para sa inyo. Wala pong imposible, Panginoon. Ngayon pa lamang po ay idinadalangin na namin ang bawat isa sa amin na gamitin niyo po kami bilang isang ilaw at buhay na patotoo sa aming pamilya upang dalhin ang mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan. At hindi lamang po ako ang makapagbigay ng pagsamba, kundi ang bawat miyembro ng aming pamilya at ng aming tahanan. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Ingatan ng mga kapatid sa Panginoon sa Majuro Christian Church at patuloy po na palaguin niyo kami sa inyong mga salita. Palaguin mo ang aming buhay sa kalooban mo, Panginoon, na nais mong ipagawa sa amin. Salamat po sa inyong mga biyaya. Salamat po sa inyong mga tulong. Ingatan po ninyong bawat isa. Patuloy na ibinabalik po namin ang taus-pusong pasasalamat at pagsamba. Wala pong ibang kundi sa aming Panginoon Jesucristo. Amen. Magandang gabi po at mag-iingat po kayo. God bless po para sa inyo lahat.